Magandang araw mga amo at welcome sa aking channel. So, sa video na to ay kukomentuhan natin itong mga bagong pahayag, etc. At ilalahad na ewan ko kung sasabi natin na star witness dahil alam naman po natin na sa susunod na pagbubukas ng Senado sa November 10 ay babalik ulit bilang chairman Blue Ribbon Committee si King Lacson, pero depende pa siguro yon kung iluluklok uli siya ng kanyang mga kasama sa mayorya at sa litanya niya at ni SP Tito Soto ay mukhang nakasisiguro na siya uli ang uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At kasabay nito ay inihayag niya sa press, sa mainstream media na meron daw siyang ilalabas na witness siguro na magbibigay pa ng mas malawak na pananaw dito sa mga nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Hindi nga lamang po natin o hindi nga lamang po binanggit ni Senador Rafi Lacson kung ito ba ay mga bagong korupsyon. Sa mga infrastruktura na nagagawa ng ating gobyerno o isa rin ito sa mga kakabi nating may kaugnayan sa flood control project. So marami ang nag-iisip at nanghuhula, kasama na rin po tayo dyan, na baka ang gawin niyang witness ngayon ay walang iba kundi si Representative Martin Romualdez. Na siyempre marami rin nang nagpapahayag na kung siya nga ay nagpapahayag ng malaking pagkadismaya dahil siyempre alam naman natin na ika nga sa mga pinakamalalaking isda na involved dito sa mga maanumalyang flood control projects ay si Representative Martin Romualdez. So, siyempre, dalangin natin na sana ay hindi siya at ibang tao. At ako naman, bukod doon, ang napuna ko rin sa kanya ay parang engaging na naman siya. Kumbaga, inaiinit na naman niya ang kanyang nasabi rin natin kampanya niya sa pag-upo bilang chairman ng UAP. Katulad din po nung una na nagbigay siya ng kanyang privilege speech sa Senado na kung saan ay inayunan nga niya ito mga maibanyang proyekto na pinasok ng ating gobyerno at nagpahayag pa siya ng hindi ako nagkakamali ay 67 mga kongresista na dawil dito sa burakot o korupsyon dito nga sa flood control project. So, sa mga naging pahayag niya itong mga nakaraang araw, wala naman akong napapansin na bago sa kanya. Maliban na nga lang dun nga sa sinabi niya na meron nga daw siya iindahan na isang personal na maaaring maghayag pa ng korupsyon, hindi ito sa flood control project o sa ibang uri pa ng mga kontrata na pinasok ng ating gobyerno. So, hindi ko naman sinasabi na ipinagtatanggol ko si Senador King Lacson. Pero sa mga miyembro ng mayorya, kung ating iisipin, kung doon lang maaaring kumuha ng magiging chairman, wala nang pinaka-qualified talaga. Wala na talagang pinaka-qualified na maupo dyan at humawak niyan, maliban sa kanya.
Kailangan nga lamang at siyempre, baka mamaya ang kahinatnan nito, katulad lang din ng mga nauna niya na paghawak sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay parang, ika nga, parang may pinagtatakpan siya o parang may pilit siyang sinasagip. Hindi natin masabi dahil halos kapwa niya na senador ay nakakasama niya ng loob na nagresulta nga dito sa kanyang pagbibitiw bilang chairman ng nasabing komite. So, siguro kumbaga, ang pwede ko na lamang mabanggit sa pangyayari ay kung talagang nais niya na maibalik yung tiwala ng tao sa kanya dahil hindi naman maitatangkid talaga humaba o kung hindi man nawala ang tiwala ng tao sa kanya ay gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kumbaga, alam naman ng marami kahit ng Pangulo, dinanggit na rin niya na alam naman natin in the President's own words. Kaya, alam naman natin na kung sino ang mga involved dyan. Bakit mangingimi pa siya? Diba? Bakit pa siya mangingimi na hindi pangalanan yung mga tao dapat pangalanan? Kung kinakailangan si Martin Romualdez dahil siya naman talaga halos ambok ang bibig ng mga isinasalang sa pagtatanong ng Senado at maging sa Kongreso na rin, pati na rin yung mga pribadong kontratista ay firmes. Si Martin Romualdez at si Saldico ang laging nababanggit. Pero nung siya ang humahawak, kapag ka nababanggit, si Martin Romualdez ay pakiramdam ko, parang nalilihis na yung mga pagtuturo kay Martin Romualdez patungo sa iba. At syempre, pala rin tayo na mapanood ni Senator Ping Lacson itong ating channel, siguro ang masasabi ko sa kanya, iayos niya na. Dahil ang pasensya ng tao ay talagang medyo manipis na at hindi na mauunan pa. Kung ang pagbabalik niya sa Senate Blue Ribbon Committee ay ganun din lamang ang magiging takbo, mas mainam na ibigay na lamang niya sa iba yung pamumuno. Kung kinakailangan sa minorya, isa sa minorya ang humawak, ibigay na niya. Kasi mas lalo lang niyang pag-aapoyin ang galit ng mga tao dahil harapin na natin ang katotohanan na talagang may kabagalan talaga ang proseso na pinagdadaanan ng mga investigasyon na to. At ang Blue Ribbon Committee, nung nakaraan, sa pamumuno ni Senador Ping Lacson ay halos hindi naman nakatulong. Kumbaga, lumalabas na lamang na parang sarswela, hindi ba? Lumalabas na lamang na parang sarswela at halos lahat ng tao alam na ang magiging ending nito na kung saan ay palalimigin lamang ang kaso at pagkatapos kung sino-sino na lamang ang isisingit nila para nga masabi na may accomplishment sila o natugunan nila yung hinihingi ng tao. Pero dito panantya ko hindi nila magagawa yun dahil alam na alam ng mga politiko, ng mga senador at kongresista kung sino talaga ang hinihingi ng mga tao. At syempre, baka iniiwasan si Senator Ping Lacson na makarating ito sa Malacanang na kung saan baka maaaring madamay pa si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat maging firme siya na kung talagang darating doon sa Malacanang itong problema na to, kailangan makarating dahil para sa kaalaman po ng ating mga amo, kaalaman ng iba, ngayon po ay may diskontento na ang mga negosyante sa ating bansa. At nangangamba sila na mapupunta lamang sa basurahan
itong mga anomalya na to. At maging ang international community, katulad ng sinabi ko nung huli sa aking video, ay nakatutok ngayon sa Pilipinas dahil nakikipagkalakaran din po sila sa atin. At kung hindi mareresolba ito, ibig sabihin, hindi maging makatotohanan ang mga magiging resulta at hindi ka agad-agad mareresolba sa pinakamabilis na panahon ang problema na to, mga nganib ng malaki ang ating ekonomiya. Ibinalita po sa mainstream media na ang dolyar po ngayon, ang palitan ay 58, 59. So kapag lumagpas na yan ng 60, hindi na talaga magiging malusog o magiging healthy para sa ating ekonomiya, yung mga ganong numero. Ibig sabihin lamang, maraming negosyante dito sa ating bansa ang hindi sigurado kung karapat dapat pa pang mapunan ng patagal o kaya ay mamuhunan pa ng mas malaki sa Pilipinas dahil sa nakikita nilang kabagalan ng proseso ng ating batas pagdating diyan sa korupsyon. At makikita pa nila na ang mga politiko ay pinangangalagaan din nila yung kanilang mga kapwa politiko kahit lantaran na kahit kitang-kita na sila ay sadyang mga korupsyon. Hindi rin maganda sa international scene yan. Kinakailangan maipakita natin, di ba, na ang Pilipinas ay isang bansa ng batas na kung saan ang mga ganitong uri ng problema ay tama. Tama yung sinabi na nga pala kanyan na may mga proseso na dapat manihan. Pero kung i-delay naman yung mga proseso na ito, wala na rin pinagkaiba ito sa halos kulang na lamang ay pagtakpan nyo na ng harap-harapan ang mga taong sangkot dito sa mga korupsyon nangyayari sa ating bansa. At kumbaga ay inaantay na lamang nila na lumamig. Ngayon, nagpausok na naman si Senador Ping Lacson dahil nga sa napipinto niyang pagbabalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay dinadalangin siyempre ng inyong lingkod at ng maraming tao na huwag maging parang sirang plaka ang gagawin ni Senador Ping Lacson na kunyari ibibida niya yung kanyang mga nadiskubre ng kanyang team. Pagdating ng ato-ato ay iba ang kanyang direksyon na tatahakin. At pag minamalas-malas pa, at yun pa rin yung daan na tatahakin niya, yung para bang pinoprotektahan niya ang kanyang mga kapwa politiko. Sa tingin ko, tuluyan ng mawawala ng kredibilidad ng Senado. Ngayon, kung wala nang matakbuhan ang mga tao, sa tingin ng Senado, saan na pupunta ang mga pangkaraniwang tao para maibigay yung pisya na dapat sana ay nakukuha na ng taong bayan. Pakatandaan po natin, tayo po ay ninanakawan ng mga politiko. Kaya ang hustisya dapat ay tayo ang makinabang. Dahil naaapektuhan na rin po ang ating kabuhayan. Ngayon, tumaas na naman ang langis. Sa tingin ko, hindi lang epekto ng hindi lang epekto yan. Meron na rin epekto yan sa ating ipangloob na pakikipagkalakalan. So, may problema na rin tayo, nakakadagdag pa, hindi nakakabawas. At sana iwasan ni Senador Ping Lacson na kung mainit na yung talakayan at para bang meron ng tutumbuking mga matataas na opisyal ng gobyerno, dapat hindi niya na tinitigilan. At sasuggest ko rin sana na kapag siya ay naglunsad na muli ng mga pagdinig sa Senado, wag niya natimbitahan ng Department of Justice sa mga pagdinig na to dahil kung tutusin, wala naman silang dapat na partisipasyon dyan. Wala akong makitang partisipasyon
kung nais na makipag-coordinate ng Senado sa alinman sa mga sangay ng gobyerno na maaaring makatulong upang maresolba na ang problema na ito, ay dapat magkaraan na ng mga pagdidig na kung saan tapos na ang mga salaysay na nabitawan ng kanilang mga resource person dahil kapag ka nandyan sila Boyeng Rimulya and company, para bang sa tingin ng maraming tao, pinipigilan na nila na maglahad talaga ng katotohanan itong mga tao na to. At yung mga witness na dumadalo dyan sa Senado, total, nanunumpa naman sila dyan. Sa tingin ko, may valid yung mga sinasabi. At kung wala naman, pwede rin naman natin silang kasuhan. Ang sinasabi ko lamang po ay maging patas dapat si Senador Ping Lacson at huwag na niyan tingnan kung saang kulay siya nabibilang. Dahil ang pinag-uusapan na po dito ay justisya na hinihingi ng taong bayan. At muli po, ipaaalala ko lang kay Senador Ping Lacson na hindi na po mauunat ang pasensya ng taong bayan. At kung tama po yung balita, sa katapusan po ng Nobyembre at 30 ay maglulunsad na ang business sector. Business sector na po ang mangunguna sa mga malawakang protesta na magaganap sa Atlanta. Napakahirap na kalaban po ng mga politiko ay mga negosyante. At kung hindi magagawa ni Senador Ping Lacson na makapagbanggit o maibigay na talaga yung mga dapat na sa corruption na nangyayari sa ating bansa, baka mauwi po tayo sa karasan na hindi ko po isinasuggest. Hindi po ba? Maraming loko-lokong mga humahalo sa welga. Baka po pag kami nag-umpisa niyan, yung mga matitino na ang nais lamang ay magpahayag ng kanilang saloobin ay maudyukan na rin ng mga tao nito na gumawa ng hindi maganda. Huwag naman po sana. Hindi naman po masamang magwelga at magpahayag ng inyong saloobin. Pero panatilihin po natin yung kapayapaan. Ipakita rin po natin sa ibang bansa na tayo po ay mga sibilisadong tao. At kung hindi pa po magpe-perform ng maayos ang Senado, especially ang Blue Ribbon Committee, sa tingin ko, dapat agad-agad na palitan na si Senador Ping Lacson. Kung kinakailangan palitan na rin po ang Senate President, gawin niya. Dahil hindi na po lulubay ang tao dito sa problema na to. Kung iniisip po ng mga matataas na politiko na maililihis pa nila yung mga problema, nagkakamali po sila. Lalo lamang kung nadadagdagan ang init ng ulo ng tao. At alam naman po nila na kapag na ang ulo ng tao, kahit na anong posisyon po sa gobyerno ay nanganganib na kahit ang posisyon ng presidente. So dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang tatalakayin natin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.